Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Dinoy at shoutout kay Michael Katipan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang phantom voice ay nakakaakit ng tenga. Ang buong tao ay tumingin kay Aaron nang may pagtataka, anong pinag-uusapan mo? Boy, pinanganak ka ba sa asno ng baka? Mahilig ka bang hamihip? Shit, don't see you one in my space. What do you take to keep you live? Lahat ay pinangungunahan niya. Natural, lahat ng paglaban at pag-atake ay walang saysay. Obviously, walang problema sa mga salita niya. Ano ang ipapanalo mo? Gaya nga ng sabi mo, ang taong nangingibabaw sa lahat ay ang pinaka-ultimate winner, di ba? Pagkatapos ng 3,000 salita, muling nagpakita si Aaron. Ang espada ay parang patpat, ang patpat ay parang espada, ang paraan ng katawan ay parang tao, at ang multo ay parang unggoy. Sa ilalim ng pagbubukas at pagsasara, lumilipad at tumatawa ang Aaron. Halos kagaya lang ngayon, sa loob lamang ng ilang 10 segundo, ang araw sa itaas ay nahulog na parang sirang saranggola, at pagkatapos ay sumabog sa lugar na parang lobo. Pagkatapos ay may 8 pang. 8. Nang lumipas ang halos kalahating oras, binawasan ng Aaron ang siwang ng araw at hindi alam kung ilan. Sa pagitan ng nakakabaliw na pagsabog ng nakakapasong araw, ang buong mundo ay puno rin ng liwanag ng pagsabog at mataas na temperatura. Matagal nang pinagpapawisan ang katawan ni Aaron na parang ulan. Gayunpaman, walang makapagsasabi kung ang kanyang katawan ay pawis ng pisikal na pagsusumikap o pawis ng sobrang init. Sa kalagitnaan ng hangin, muling lumitaw ang ilusyon na figure. Pagtingin kay Aaron sa kalagitnaan ng hangin, hindi siya nataranta, ngunit paulit-ulit lang siyang inisyan. Ignorante, childish, nakakatawa pa nga. Sa kanya, halatang wala ang mga ito. Sa kabaligtaran, sila ay mas katulad ng isang unggoy na nilalaro ng mag-isa. Masasabing inaatake niya ang kanyang solar circle, ngunit masasabi ring umaatake siya sa hangin. Ang mga ito ay karaniwang hindi nakakapinsalang mga bagay. Kahit na pumatay at naninira pa siya, wala siyang magagawang masama sa kanya. Walang kabuluhan ang lahat. Ho! Pagod ang Aaron. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay nagpang-inig ng bahagya sa kanyang buong espada na nakahawak sa mga oras na ito. Pagod ka na ba? Bakit hindi ka magpahinga? I'm in a good mood. I allow you to take a break. Let's continue, right? Ngumisi ang multo. Kung nasaktan siya sa panghihimasok ni Aaron at sa kanyang mga salita, ngayon ay gusto niyang manatili pa. Bagamat malupit niyang papatayin siya, ang kanyang matiigang sigla at mahusay na pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay nagparamdam sa kanya ng sobrang nakakatawa. Sa makatuwid, ang paglalaro bago ang pagpatay ay isang mas kawili-wili at galit na bagay. Malamig na tumingin pabalik si Aaron. Kahit na ang oras at lugar ng multo ay lumitaw ay hindi tiyak, Aaron ay maaari pa ring agad na makuha ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pandinig. Hindi siya nagsasalita, pero mabilis na umiikot ang utak niya. Ilang sandali pa, malamig niyang sinabi, ito ay walang hanggan, hindi ba? Oh, siya ay tumingin sa Aaron na may labis na interes, halatang naghihintay para sa kanyang mga sumusunod. Sismosa, kung nasira man ang Yang Chi o nasira ang Yin Chi, ang 8 trigram ay palaging yapma upang balanse. Sa makatuwid, kahit gaano pa karaming mga aperture ang aking maalis, ang kanilang enerhiya ay palaging magiging stable dito at panatilihing balanse sa gilid ng yin. Anak, nagmuni-muni ka rin sa wakas. Natawa siya, magkasundo sina Yin at Yang sa isa't isa, kaya kahit anong gawin mo, walang kwenta. Higit sa lahat, sa ilalim ng armor niya, kahit na talagang mabangis ka, ang isang panig ay maaaring masira ng husto, at ang kabilang panig ay maaayos sa oras.
Mukhang nakakasama ang ganitong klase ng supplement, pero hindi, dahil nasa chismis na ito. Lahat ng tunay na enerhiya, aayusin pa rin, ay absorb at pupunuan ulit. Naiintindihan mo ba? Mapait na ngumiti si Aaron, parang wala na akong makalaro, laro. Syempre pwede ka, pero hindi ikaw, kundi ako, haha, haha, sige, paglaruan kita. Nahulog ang mga salita ni Aaron, ngunit bigla siyang tumigil sa pag-atake. Sa halip, bigla niyang inalis ang kanyang mahabang espada. Pagkatapos, ang mga kalakal ay gumawa ng isang hindi kapani-pani walang paglipat. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Maging ang multo ay tila naguguluhan nang makita ang gawin ng lalaking ito. Anong ginagawa mo? Isuko ang pagtutol. Panipi. Kramang. Tandang pananong panipi. Ang Aaron ay hindi umatake, ngunit nagplano rin na huwag magdepensa. Bumagsak siya sa kinauupuan, at pagkatapos ay umupo sa lupa. Hamampas, umupo at isinara ang pinto. Anong kalokohan ito? May sakit ba ang anak mo? Ang pansamantalang kramang na ito ay halatang malayo sa spectrum ng kanyang ina. Hindi siya nasaktan sa atakeng ito. Pagod ka na ba? Gusto mong ayusin muli ang iyong sarili. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-iisip nito. Sa ngayon, dapat, well, I said I would never break my promise kung papayagan kitang magpahinga. Bibigyan kita ng kalahating oras. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay naglaho ang kanyang katawan at muling nagtago sa ere. Sa oras na ito, hindi apektado ng outside world ang Aaron, kahit nabaliw siyang kinakagat-kagat ang buong katawan dahil sa init na iniwan ng napakaraming aperture explosion sa hangin. Ang mga pagsabog ng Jade Chi ay lumabas sa kanyang katawan na may makulay na hininga sa kanyang katawan. Hindi gaano sa una, ngunit habang siya ay naninirahan ng mas matagal, ang hininga na pinakawalan ay palaki ng palaki, kaya't napuno na siya ng kanyang hininga sa ilang metro kwadrado sa paligid niya. Sa ere, muling lumitaw ang multo, ngunit punong-puno ako ng mga tanong nang makita ko ang eksena. Isa rin siyang dakilang Diyos. Siya ay may sapat na kaalaman noong siya ay nabubuhay, ngunit hindi pa niya nakita ang operasyon ng Aaron. Saw, ito ay napaka-coquettish na ang lahat ng iba pang mga kaaway ay dapat na hanggal. Ang produktong ito ay hindi nagsasanay, at hindi rin ito kinokondisyon ng iyong panloob na paghinga, ngunit ito ay nakaka-deflating. Hindi ba ito fucking mali? Not to mention how stupid and mentally retarded it is to let out the true chi in his body. Sabihin mo lang na mag-isa lang siya, hindi niya ginawa ang ganito. Sino ang magiging idol at walang gagawin? Bitawan mo ang iyong pinaghirapang chi, huwag. Parang lahat kumikita, lahat ay gustong kumita hanggat kaya nila. Walang mag-iisip na kikita sila ng mas malaki, at walang kukuha ng pera para maglaro. Ngunit sa harap ng Aaron, siya ay naghagis ng pera. Upang magsabi ng isang bagay na hindi kasiya siya, ang sino mang may normal na ulo ay hindi kailanman makakagawa ng mga katangahang bagay. Ang init talaga ng utak mo. Sa mahinang saway ay tumingin siya kay Aaron na seryosong-seryoso at nakapikit. Hindi niya napigil ang sabihin, may kalahati ka pa. Ituloy ang paglalaro, bumagsak ang mga salita, at muli siyang nagtago. Hindi alam ni Aaron kung narinig niya ang kanyang mga salita, at talagang nakinig siya sa mga ito. Hindi lamang siya nagpatuloy sa pagpapakawala ng kanyang tunay na enerhiya, ngunit dumating din ng mas marahas kaysa dati. Saglit lang, ang kapaligiran sa paligid ng Aaron ay lumawak sa mas malawak na hanay. Nang lumipas ang huling kalahati ng oras, puno ng hininga ang mukha ni Aaron sa loob ng 100 metro. Shit, nakikita mo bang napakalakas ng internal power mo? Napakalaking saklaw, kahit ang multo na lalaki ay hindi napigil ang mapabulalas sa oras na ito. Oo, sa kakayahan ni Aaron, sa kanyang partikularidad, at sa puso ng pamilya ng dragon sa kanyang katawan, kakaunti ang mga tao sa mundo na gustong ikumpara sa kanya sa internal power cultivation. Kahit na ang basura sa labas ay basura, ito ay palaging isang bangungot para sa karamihan ng mga tao. Talagang nasa iyo ang iyong mapagmataas na kapital upang maabot ako mula sa labas. Maaari kang magkaroon ng napakaraming panloob na kapangyarihan na kahit ang Buddha ay hindi maaaring makatulong na purihin ka. Chanshuan, karapat-dapat na maging Chanshuan, kasama ang Buddha, inggit.
Sa iyong panloob na paglilinang ng kapangyarihan. Pero anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang ibigay sa akin ang mga bagay na ito at hayaan kong buhayin ko ang aso mo? Nang marinig ito, binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata at ngumiti. Para sa iyo talaga ang mga bagay na ito. Tama, gayunpaman, ang huling pangungusap ay medyo mali, hindi ito upang hayaan kang iligtas ang buhay ng iyong aso, ngunit upang kunin ang buhay ng iyong aso. Words fall. Aaron fiercely stood up. Storytelling channel sa YouTube. Asshole, ano bang pinagsasabi mo? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang multo ay lumipad sa galit. Sa kanyang mga mata, ang Aaron sa oras na ito ay dapat na parang isang mabuting aso. Maaari lamang niyang iwaglit ang kanyang buntot at humingi ng awa, hindi umuungal sa kanyang kawalan ng kakayahan. Hindi ba gumagana ang tenga mo? Uulitin ko, patayin mo ang aso mo. Sa iyo, malamig siyang uminom, saka malamig na ngumiti at nang uuyam na sinabi, huwag mong sabihing galit na galit ang anak mo ngayon, parang walang kwentang lalaki. Kahit ang anak mo ay hindi ko man lang kalaban ngayon. Itik ka ba? Mahirap, di ba sabi mo narito ang chismis at ang harmonya ni Yin at Yang? Ito ay tulad ng isang garapon na puno ng tubig, at ako ay isang maliit na piraso ng nalalabi ng yelo na nahulog dito. Natatakot akong matuno ako ng tubig, kaya't pilit kong sinisikap na buksan ang tubig, ngunit hindi ito madaling buksan, ngunit may iba pang tubig na mapupuno kaagad. Ako ay palaging nasa lugar at nakulong sa tubig. Kahit na ang mga halimbawa ay may kinikilingan, maaari itong maunawaan sa pangkalahatan. Malamig niyang sabi, ang tanging paraan upang masira ang laro ay ang basagin ang iyong bote. Aaron na kalsada, nag-iisa ka ba? Bagamat kamangha-mangha ang iyong mga nagawa, talagang imposible. Oo, talagang mahirap para sa akin na basagin siya ng mag-isa. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa ating mundo na tinatawag na bomba. Ang mga salita ay nahulog, ang Aaron ay gumalaw sa kanyang kamay, at ang buong nakakalat na enerhiya ay biglang lumiwanag. Sa oras na ito, ang labi ng anino ay nagulat nang makitang ang pinakawalan na totoong chi ay hindi ganap na nailabas. Palagi itong binabalot ni Han Sani ng mahigpit na may puwersa. Mayroon kaming mga atomic bomb at hydrogen bomb sa lupa. Hindi ako talentado, kaya maaari lang akong magkaroon ng isang tunay na bomba ng gas. Pagkatapos noon, biglang kumilos si Aaron at direktang itinulak sa ere ang napakalaking totoong bala ng chi na nakabalot sa kanya, na sinundan ng 3 daliri sa isang formula at isang direktang kurot. Nasira, boom! Gumagawa ito ng malakas na ingay, at ang sobrang pasabog na gas wave ay gamulong na parang isang malaking alon sa dagat, na direktang umabot sa buong kalawakan. Hindi mo ba alam kung paano automatikong magkasundo sina Yin at Yang? Pagkatapos ay direkta kong sisirain ang iyong balanse sa pamamagitan ng pagsabog. Oo, syempre, alam ni Aaron na ang pag-asa sa sarili niyang lakas para masira ang mga ito ay halos katumbas ng pangangarap, ngunit kung gagawin niya ang enerhiyang ito na makagawa ng maraming beses na mas maraming kapangyarihan sa paraan ng bomba o pagsabog sa sarili nang hindi sinasaktan ang kanyang sarili, ang huling resulta ay maaaring maging iba. Siya ay may napakalalim na panloob na puwersa, at ang likas na kapangyarihan ng pagsabog sa sarili ay hindi maihahambing. Sa pagsabog na ito, halatang natagpuan ng kabilang partido ang intensyon ni Han Sanchen sa sandaling ito. You fucking want to break my balance here in this way. You're too naive. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay ganap na nalipol sa pag-atake ng bagyo. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang mundo, ngunit gaano man ito kalaki, ang pagsabog ay kumakalat sa gilid nito. Bahagyang nanginag ang buong mundo. Ibig sabihin, wala nang iba dito. Kung mayroon man, dapat itong sirain sa pagsabog na ito. Kahit na ang mga kalakal ng Aaron ay protektado ng natitirang enerhiya sa oras na ito, ang mga ito ay binaligtad pa rin ng aftershock sa sandaling ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, hanggang sa maging kalmado ang lahat, nagpumigla si Aaron na tumayo mula sa lupa, at pagkatapos ay nerbyosong tumingin sa paligid. Gayunpaman, nang mapasulyap pa lang siya sa paligid ng wala pang kalahati, naputol siya ng isang mabangis na tawa, haha, haha, haha. Haha, bastard, you're really a fucking evil door. Nakakatuwang isipin ng ganitong paraan para paglaruan ako, but unfortunately, your boy failed. Alam mo ba ang ibig sabihin ng fail? Malamig na ngumiti si Aaron. Ibig sabihin wala akong tunay na kakayahan.
tulad ng basura, ngunit pinapayagan akong katayin. Tama, kung gusto mong sumugal ng husto, kapag nabigo ka, mapapahamak ka, kaya, mabahong bata, inis mo ako ng todo, at babasagin ko yung katawan mo, huwag na muling ipanganak, sandali lang, napangiti si Aaron at nakitang hindi kumibo ang kabilang partido. He then continued, "There's a question I want to ask you, anyway. I'm dying. You will not suffer if you answer me. How about it? Anong gusto mong itanong? Umutot ka dali." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!